And now we're live here at the Briefcase Podcast. This is our second episode and also our last. I'm here with Trina, Yeah, hi, I'm Trina and this is Anna, and we are The Briefcase Podcast. So kung napapansin nyo, nalagasan na naman kami ng isang host. Pero ngayon meron kaming kasamang very special guest. Yeah, we're thrilled to have a special guest today. Someone who's creative, the current company manager of Stage Productions Operation Team, the founder and CEO of Akosi Music Collectives Incorporated. Joining us today, Earl Marquez, everyone. Woo! Hello everyone. Dayang narinig ko talaga Vision Daddy. Sorry. Parang ano yun? Pwede Sorry. rin. Hello everybody. Hello. Natawa ako kasi ayaw ni Earl na bigyan ko siya ng introduction. Humble Oo. lang daw siya today. Very humble kasi ng guest natin, guys. Oo. So, ayan. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Hindi din. Pero oo, wala. Pag sabi mo may pag-uusapan tayo today, hindi po ako aware. Pero kamusta ka naman, Earl? All goods. Medyo busy in life kasi graduating student. Pero still, ayan. Keep moving forward. Keep moving Ganon. forward. So, ayan, buti nasabi mo, super busy ka kasi today pag-usapan natin student life Mhm. natin. Okay. As lahat tayo students Mhm. ng Benilde, Mhm. students of the arts. So, ititakal natin kung paano nga ba natin nasusurvive. Balikan na lang natin yung high school life natin. As a BS org since high school, parang hindi, ayun, siguro yun yung part na hindi ako masyadong na culture shock na since nag-org din ako since high school, may expectations na may sobrang daming load. Pero yung na-shock siguro ako is that nabigla ako na ay mas maraming tao pala yung hahawakan mo in college na akala ko lang playtime lang ganun. Pero isa siyang playground, parang siyang naging Zootopia ganun. Na sa film, parang isa siyang malaking playground, tapos animals tayo, ganun. Kasi nung high school, parang playground lang na pang chikiting, di ba? Totoo. So, yun lang yung difference for me na, mas challenging yung college talaga. Mhm. Ako naman, nung high school, hindi ako at all like nagli-list down ng mga tasks ko. Parang ginagawa list. ginagawa ko na lang siya. Kasi hindi din ako, basta basically introvert ako. So like, yung mga organizations namin kung meron kami sa high school or kung may mga extracurricular activities na like for example, like may events kami with sister schools or other schools, gano'n. Parang hindi ko na talaga sila sinasalihan. Pero dito, although medyo mas outgoing ako, parang siguro mas naging organized ako sa mga schoolworks. Like, mas natutunan ko na yung mga to-do list na by week, gano'n. Kung nagsiset na din ako ng internal deadline for myself, gano'n. So, ayun, mas nakakatulong definitely. Ayun. Kasi dati din naman hindi ako ganun ka-grade conscious. Ngayong senior high school lang, simulang senior high school lang talaga. Ayun. Pero hindi ko ma-imagine na nakakayanan natin before from 7 to 4 p.m. Totoo. Tapos ilang subjects per day. Totoo. Tapos ngayon, isang subject pa lang, parang shit, Rick, pagod parang na, pagod na. oo. hindi ko na kaya. Yung, alam mo yun, parang Tsaka yung nasanay ka dati na, okay, 7 to 10, tas 10 to 10:30 may recess. Ganun. Oo, Diba? ngayon, Totoo. kahit ano oras. Tapos hindi lang yung klase. After class pa, may rehearsals, o di kaya Oo. training ng sports. Hindi ko alam kung nagawa niyo Oo. ba yun. Ganun, yung dami pang extra na stuff after class. After Tapos class. ngayon, di mo na magawa kahit Yung bumangon. bumangon, matulog, ganyan. Paano kayo nakaka-cope ng stress? Kasi ako, minsan di ko kayang, Ako minsan hinahayaan ko lang talaga yung sarili ko mabulok sa kasi parang napagod na ako nung ay hindi kaya ko to gano'n. Parang ganun yung naging mindset ko nung nag-UST ako. Kaya feeling ko sobrang bilis ko din ma-burnout noon. Like parang yun yung panahon na medyo ayoko nang balikan, gano'n. So ayun. So minsan feeling ko wala namang masama kung gano'n because after naman noon parang feeling ko na-recharge na din ako fully. So, ready na ulit to conquer. Ganon. Ikaw, Earl, alam naming madami kang ginagawa. Tama. Yung stress ko kasi,
alam kong stress ako kapag mainit na yung ulo ko. Mm-mm. As in, nagiging hot siya. So legit na umiinit yung Oo, ulo. umiinit. Okay. Parang may energy pa yung katawan ko. Pero pag brain ko yung stress na, parang naglalag na siya ganun. Oo. So pag ganun, nagtitake a nap ako. Mm-mm. So ayun, yun lang naman, matulog and then gawin yung kailangan unang gawin. Mhm. Ikaw, Ako, Ana. whatever works for you, sige go lang. Kung trip mong magwalwal kapag stress ka na, Mm. go. Kung ano Kasi, yung makakatulong, no? Mhm. oo, kung ano makakatulong sa'yo. Kung minsan kasi, nag-hyper-focus ako na minsan nakakalimutan ko kumain, ganito, ganyan. Hindi ko siya napapansin. So, hindi ko din ma-determine kung stress na ba ako o hindi. Kaya siguro ako mental breakdown, ganon. Ay, oo, ako din one time. Oo. Walang kain, walang Mhm. tulog, walang ligo. Mm-mm. As in yung parang in the zone na ako, yung pagka-hyper-focus ko medyo OA that time. Na umabot sa point na na-realize ko, natulog naman ako though, pero alam mo yung pagising mo, nag-work ka kaagad. Oo. Ganun. So, ayun. Pag hangout din with friends, yung parang for a while, kakalimutan mo lang yung sa work, ganon. Tapos, hindi naman kami necessarily nagwawalwal, pero like, just being with each other, gano'n. Ay, oo, yan din pala. Oh, feeling ko nakakatulong kasi pag with friends. Oo. Na though may times na hindi siya work, pero maglalabas ka ng saloobin mo with Tama. friends. Oo. For me, parang ano yun, relief. Tama. Kasi minsan kailangan mo lang din ilabas yung mga Oo. yung mga Kasi stress mo in importante yung nag-unpack ka. Exactly. Tama. Exactly. Oh, diba? Debriefing, gano'n. Exactly. Kaya nga tayo ang The Briefcase Podcast. Ay, ending na ba yun? Ay, hindi pa pala. Sorry. Wala pa Akala ko kami sa ending na second yun. part. Okay. Ayun, speaking of work, mga work mo, outside school, you're paying your bills, ganyan. You need to feed yourself. So, naghahanap ka talaga ng work. Ano yung mga pwede mong i-share sa amin na mga past prods mo work, ganun? Work. Hala, naka-NDA ako dahil. Charot. Hindi, Di, yung wala mga naman. natapos na. Yung mga natapos Oo. na. Ano ba yung pwedeng i-share? So siguro brief lang na parang paano ako naging working student. So, syempre punta Manila, kailangan kong bayaran yung dorm ko, ganyan. Tapos, syempre una ibebenta mo pa yung sarili mo. Mm-mm. So, yung first video shoot prod ko, music video, naka-Canon 700 di pa ako. Mm-mm. Tapos parang na-realize, kaya naman pala makapag music video ng Oo. ganun na camera. Kasi ngayon ko lang nararanasan mag-shoot ng 4K, ganyan. Oo. So, promise na sobrang saya ko nun. Tapos, yung 700D, yun yung first camera na binili ko for myself, na binabayaran ko habang nag-work dito. And then, the next year, ganun pa rin, binibenta ko yung sarili ko, ganyan na. Paano "Uy, benta ba yan? Ay, sorry. Hindi naman ako sumasaya. Oo. Parang, hello po, ito po yung Mm-mm. skills ko, baka pwede nyo akong kunin, ganyan. Pero nag-start talaga na nagka-work ako nung nag-start ako as prod manager. And usually, minsan puhunan din yung utak and creativity. So, doon siya nag-start hanggang sa nag-photoshoot na ako, photoshoot, and then video na naka 700D. So, ayun, yung mga work ko is nag-promote. Check on Why July, Swipe Me Right. So, kami yung nag-shoot nun. Naka 700D pa ako nun. So, yun yung first music video ko in life ever. Tapos, ayun, doon nag-start na mahilig kasi ako for music and fashion. So, parang for me to create an idea, kailangan ko muna magkaroon ng music na ipi-play ko na naka-loop para alam mo yun, nagbe-brainstorming yung mga tao sa paligid ko. Wow, inside out pala. Nagbe-brainstorming yung utak ko na pero hindi siya gagana kapag wala yung music, ganun. So yun yung mga ano pa ba yung pwede ko i-share. Ayun, hanggang sa for a year binebenta ko yung sarili ko. Tas nagulat ako na after yung the next year nun, parang hala, ang galing naman na sila na yung lumalapit sa akin. So parang siguro ganun talaga na at first talaga na
kung kailangan mong Need mo work. muna ng exposure. Or need mo na ikaw yung lumapit sa Oo. kanila para kunin kanila. Ngayon, parang may from time to time, may sila na yung kumukuha sa akin kasi kailangan nila din yung skills ko, ganyan. So, for me, importante yung sabi nila, Jack of all trades, master of none. But still better than master of one. Oo. Gets. Mm-mm. So, feeling ko yun yung naging like survival skill ko sa Manila. Lalo na sa Manila. Na kailangan mas okay na alam mo yung mga basic skills. Tapos from that, i-hone mo na siya. Na-mention mo na parang music is your fuel. Malaki siyang part sa creative process mo. Paano, how does it work? Weird. Charot. Mm. Sobrang weird. Wala, nakikinig ako ng music sa CR. So, Tama. sorry sa... Habang, Tama. Erna. Habang jumejebs. Actually, totoo yun. As in, music talaga. Parang kapag naliligo, even habang naghuhugas ng kung ano man, talagang music talaga yung music talaga yung nakakatulong. diba? Oo. Kasi parang, it makes you focus. Mhm. Oo. Kasi ako, pag nagsusulat, pag nandyan ako, wala akong masulat. Mm-mm. Tapos kapag may music, nasusulat siya sa utak ko bago ko siya Okay. ita-translate. So, ganun din nag-start yung yung parang mayroon kasing part sa filmmaking namin, subjects na dapat makagawa ka ng for corpo. Or not corpo, parang dapat may client ka, ganun. Since mahilig ako sa music, gumawa ako, nag one man prod ako, 3-cam setup with lights sa Ellipsis. So you can check it out by Earl John sa Instagram. Okay. So makikita nyo doon yung pro shoot ko. 'Di ba usually yung pro shoot, parang usually dapat may yung side cam gumagalaw. Since one man prod ako noon, parang tinitignan ko yung mga camera habang tas banda siya. Tas ayun, doon nag-start na nung narinig ko yun, fan kasi ako ng live music. So, nung ine-edit ko siya, tapos pinapakinggan ko siya paulit-ulit, shit, gusto kong ma-experience din ng tao yung na-experience kong napakinggan ng live. Kasi di ba pag mga banda, iba-iba yung ginagawa nila per gig, gano'n. So, parang, paano kung super special nung gig or version na yun na kinanta nila that day, and gusto mo marinig din ng iba. Tama. So, doon nag-start na kaya ako binuo si Ako si Music. Mhm. Na parang marami akong friends in the music industry na I want to help. Na, kasi napansin nyo, kahit bukod sa Manila, may makakilala din ako sa province na may mahilig sa music. Pero napansin nyo, yung mga sikat or yung mga gusto magsimula ng music, kailangan pa nilang pumunta sa city Oo. para lang i-pursue yung music career nila. So, yun, kaya siya Ako si Music kasi how do you introduce yourself as an artist? Kahit ikaw as a filmmaker, in Tagalog, how do you introduce? Ako si Earl. Ako si Ana. Gets. Ganyan. So, parang... Tsaka hindi lang sa music. hindi lang sa music. Yeah. So, dun siya nabuo. So, actually, nabuo yung Ako si Collective before pa, nung parang yung unang idea talaga niya is like a directory of freelancers na gusto kong tulungan. Kasi, yun doon nag-start yun na parang di ba sinabi ko kanina, noong una binibenta ko yung sarili ko, ngayon sila naman yung kumukuha sa akin. And ganun din yung ginagawa ko ngayon na yung mga friends ko na yung kinukuha ko kasi para medyo picky nga ako sa mga ka-work. So parang kung alam kong good ka magtrabaho, ikaw yung kukunin ko, ikaw yung kukunin ko. So kaya siya collective. It's a collective of creatives. Hindi lang siya sa film, shooter, set design, makeup, ganun siya. And then sabi ko, before ako mag-start ng mas malaking wide, since gusto ko yung music, parang I start with helping my friends na music artists. So ayun, doon nag-start yung Ako si Music. So ngayon, alam na natin kung saan nagmulang Ako si yung background, kung paano mo siya na-build. Ano nga ba siya? Anong klaseng product? Okay, yung Ako si Music is cater rising artist. Yun talaga yung core goal niya, na mas kumita, ganyan. Kasi, di ba, sa Spotify kasi, before ka makakuha ng, yung sa isang taon, parang based on our research and interviews, yung 1,500 to 2,000 pesos is for a year. So, yun yung goal. And then, as an MMA and sa problem solver, we work with different people. So, nakipag-collaborate ako. What if we produce music cards? We call it music cards.
parang in the present time, our phones have music players that are untapped and not activated. So we activate untapped music players through NFC. So our music cards are NFC enabled music cards. We have our own exclusive streaming platform. Now we only cater it to all artists. Pero right now may mga onboarded artists kami na pinopromote and tinutulungan silang makabenta and maka-earn. So yun siya, we call it music card. So parang if you want to listen to their song, you can listen to it in just one tap. Ang ganda kasi sobrang simple lang niya kung paano, sobrang simple and sobrang dali. Tapos simpleng itatap mo lang siya sa phone, 'di ba? Ida-direct ka na to this particular website or to this particular link. Tapos parang very exclusive yung content na ma-access mo doon. So ang ganda din. So ayun. Kasi yung Golden kasi is exclusive platform siya na parang 'di ba uso ngayon na sobrang addict ng mga Pinoy sa photo card ng mga K-pop. Exactly. So, yung inisip ko kasi doon, kung yung mga K-pop sobrang nag-spend tayo ng sobrang laking amount, would you like spend the same amount to your own Filipino artist na sarili nating artist? Yun yung goal eh. Na parang, And yun, photo card lang siya. ayun, photo card lang siya. What if these cards are collectible, highly exclusive, na parang, 'di ba, bragging rights mo yun na, oy, na-collect ko to, ito yung mga, parang Pokemon cards na, oy, ito yung na-collect mo, oy, wala ka pa yung music card niya, mag-collect ka rin. Ganun. Tsaka, aside from photo card, meron siyang content na, Tsaka ang ganda din kasi of course, chinek out ko din yung Instagram nyo and ang ganda ng mga layout ng card. So talagang pwede talaga siyang maging collectible. Ayun. You guys can buy and support artists through our Instagram, Akosi Music PH. We also have our website, akosimusic.online. And marami kayong dapat abangan this year. Tama. Yes. Ayun. You can order your music cards through our Instagram. Okay. DM lang kayo kasi right now we are still in the making of our website. So i-improve na namin siya. Actually in development na siya yung Nice. pwede na kayong mag-order through our website. But for now, if you really want to buy music cards, you can DM us on our Instagram. Tama. Love. yes. Okay. Go check them out. Mhm. Pero ano, di ba, Yes. Hello Manila. ang pinaka-goal ng Akosi is to support local artists, mga indie. Pero, do you have any dream collaborations with, ayun nga, mga dream collab mo? Mga Oo artists? naman, na artist in the industry. Mm. Oo, kasi parang marami akong gustong collab. Syempre, hindi una sa listahan si Beanie. Okay. Si Beanie, yay. Tama. I am Beanie Earl. Ay. So, yun, parang, what if, 'di ba, like, may ibang versions yung songs nila and you can only access it through a music card. Mm-mm. Tama. So, i-collect mo siya kasi hindi lang siya sa picture. Mhm. Kasi may special version of the song inside the card. So, ayun, in terms of P-pop, syempre, Beanie. For OPM, syempre, Ben and Ben. Ben and Ben and Lola Amor. Wow. Okay. Yes, mga big time ng Mm-mm. artists. Yun yung mga dream. Dream Mm. collabs. collab. Oo. Okay. Excited ako dyan kasi Yes. ako din sobrang love ko makinig ng mga live versions or yung mga stripped versions. Ayun. So, baka naman guys, ako si music. Diba? Yes. Oo. We support. Ganyan. Tama. Yun lang din naman yung goal namin na parang, yes, gusto namin at the same time maging business siya. Mhm. Pero the really core goal is, alam mo yung paano naman yung mga artist na nasa probinsya. Mhm. So, ngayon, inaayos namin na kailangan namin siyang i-boom sa city para ma-extend namin yung mga gustong mag-music sa mga probinsya. Tama. So, Mhm. ayun siya. Ganda, ang ganda. Mhm. So, by the way pala, singit ko lang, Akosi Music is an incubation under Binild Hi-Fi. So, andito po kami ngayon sa Binild Hi-Fi. It's one of the buildings of Shout out. Binild Mhm. na Binild Hi-Fi caters startups. So, if you have
thesis projects or capstone projects na solve solutions, like societal solutions, and it could be a business that like para ma-expand mo or pwede mo pagkakitaan at the same time may impact ka sa society. So you can apply for an incubation program here at Benilde Hi-Fi. Nice. Okay. Gusto ko yun, yung Oo. dalawa, 2-in-1 yung promotion mo, Earl. Mhm. Yes. Hindi lang Kasi siya hindi- ako, siya din si Hi-Fi. Gagi, hindi naman ako. Parang wala siya kasi kung wala si Hi-Fi. Yes. Tama. Kasi Okay. sila yung nag-guide sa amin in terms of decision making in business and kung paano ba maging founder talaga. Mm-mm. Kasi hindi siya madali. Yes. Marami kang kailangan pagdaanan, kailangan i-consider. Hindi lang siya yung basta mag-iisip ka lang ng idea. So sila yung mentor namin. May message ka ba for mga student na gusto din gumawa ng startup? Una, siguro, ano yung gusto niyong gawin in life? And then, at the same time, ano yung gusto niyo gawin in life? Ano yung impact niyo sa society? And isipin niyo, pwede niyo siya ba siyang gawing business? So yun lang naman yung parang ma-advise ko na if meron kang gustong gawin in life, tapos gusto mo siyang gawing business, at the same time gusto mo makatulong, yun. So, ayan, nakilala nyo na ang Ako Si Music, kung sino ang tao behind Ako Si Music. Thank you so much. Ayun. So, thank you for Thank you guys. Thank you, Earl. being Thank here you. and Thank helping us you. for being Thank our you. Thank you. brand sponsor. And I'm so excited to work with Ako Si Music as well. Tama. Of course, no problem. Ayun. Guys, really support Ako Si Music kasi sobrang ganda ng cause din nila. So, ayun. Yes. Thank you so much, Earl. And Thank this, you din kasi nakapag-debrief ako in life. diba? Super effective Yeah. ng outlet, ang Yes. podcast. Kaya kami The Briefing Podcast. Ayun yung goal din namin. Ayun. So, thank you guys for listening and staying with us until the end. If you're Tama. still watching this. Sana you're still watching. Oo nga Yeah, eh. oo. Mm. So, ayan. Thank you so much for listening. Follow us in our social media accounts. At DBC Podcast on Instagram and TikTok and on Facebook, The Briefcase Podcast. Ayun. If you guys want to unpack din, you can comment down below if gusto nyong ma-feature sa next episode namin. Dito, walang judgment. Kung ano yung gusto mong i-unpack, go. Yes. Ayan. So, this has been The The Briefcase Briefcase Podcast. Podcast. Woo! Thank you, guys. Thank you. Thank Thank you so